Mga kabengers, tara magluto naman tayo ng ating pakbet. At ayan na nga, pinitpit natin yung ating mga bawang and then syempre tsaka natin siya binalatan and then of course hiwa-hiwain natin ito ng pinong-pino. So ayan yung technique kung paano natin hihiwain ng pinong-pino yung ating bawang mga kabengers. And then pagkatapos nga yan, syempre nagbalat na rin tayo ng isang medium size ng ating onion, diba? And then syempre kinat din natin siya ng katamtaman lang yung pagkakakat natin dito mga ka-abengers. And then napaluha pa nga ako habang ako ay naghihiwa ng sibuyas And then syempre maging maingat naman tayo sa ating paggamit ng kutsilyo mga ka-abengers. And then sinundan na nga natin ito ng isang medyo malaki na hinog na talaga na sa kamatis na talaga naman pong maganda sa pagigisa natin mga ka-abengers. And then eto na nga yung ating kalabasa, syempre hiniwa-hiwa din natin ito ng bite size, diba? And then todo struggle nga ang lola nyo, diba? Dahil nga, Diyos ko po ang persa natin sa pagbabalaan, sa paghihiwa ng kalabasa, diba? And then syempre itong ating ampalaya, tinanggalan natin naman ito nung nasa gitna, diba mga kabengers ko? And then syempre yung ating paghihiwa ay nasa bite size din, and then depende na sa inyo kung paano nyo rin hihiwain yung inyong ampalaya, diba? And then syempre sa paghihiwa ko naman ng okra, tinanggalan lang natin yung dulo, pero yung nando sa pinakaulo ng okra, hindi natin sinagad yung pinaka ulo niya or yung nandun lang yung parang meron lang yung nakausli, yun lang ang tinanggalan natin para sa ganon ay hindi ganon kalapot or kadulas yung ating okra, di ba mga ka-abengers? So, yun yung technique doon. And then, syempre, pagkatapos nating i-prepare lahat ng ating mga sangkap, eto na, syempre, yung ating giniling na ating pansahog, di ba? Alam niyo naman tayo, pagka namalengke talagang hinahati-hati na natin kung ano yung mga pansahog. Kaya lang ito ginamitan ko nga ng 2 balot, di ba? And then, pagka luto o pagka okay na yung ating giniling na baboy, syempre nag-isda tayo ng bawang, sibuyas, at then ito na nga yung kamatis at hinalo-halo lang natin ito at hayaan lang natin siyang maluto ng gusto. And then huwag nating kalilimutan ang ating siling labuyo na 2, di ba, na ginupit-kupit natin. At hindi magiging pakbet ito kung wala ang pinaka-importante, di ba, yung ating ginisang alamang na nabili ko na nga na nakabote ito mga kabengers. And then nung okay na yung lahat ng ating pagkikisa, nilagay ko na ng sabay-sabay yung ating kalabasa, okra, and then yung ating ampalaya. So, yan lang 3 sangkap na yan. Okay na ako mga ka-abengers ko. And then, wag lang din natin kalilimutan na lagyan syempre ng kahit papano ng konting tubig nang sa gayon ito ay mapakulo natin at hindi matuyuan yung ating mga gulay o yung ating pakbet. At ayan, di ba, nung kumulo na, tinikman natin yan mga ka-abengers para malaan natin kung ano pa ba yung mga idadagdag natin sa ating pakbet. And then, hindi pa nga sapat yung ating, yung lambot ng ating kalabasa. Kaya, tinakpan ko muna uli ito at pinakuluan. At eto na nga, sigurado na ako na okay na ang lahat mga ka-abengers. Titikman ko na, kaya naman po talagang excited ang lola nyo. At ayan, talaga naman po approve ang lasa. Kaya tara, kumain na tayo mga ka-abengers ko. Magdala ka na ng kanin.